Gumawa kami ng plano for the reopening nito sa pagdating sa peace and order situation ng ating barangay. So far, Kaya maglalagay tayo dito. yan. Nakipag-ugnayan rin tayo sa kapulisan sa panguna naman ni Colonel Nuida, no? Na kailangan gawin natin pag nag-start na yung reopening ng gate, maglalagay tayo ng police, Nice. no? Ng DPSO at saka ng DPS, pati traffic enforcer natin i-deploy natin dito, no? Nice. For the traffic situation ng area, kasi paglabasan na yan, Yeah. marami ng mga estudyante dadaan, kailangan maging secure din yung mga estudyante. Nice. Pagdating sa mga sakyan, at yung kailangan yung waiting area din nila. Habang naghihintay yung mga magulang, maglalagay din tayo ng waiting area ng Nice. mga Come magulang. on. No, para hindi sila dito pakalat-kalat Yeah. sa kalsada. Boss Buddy, ano yung pinaka ginagawa natin dito sa area na to? Gagawin natin itong pader na to gigibayan natin. Nadala ba yung dalawang hingga? Gate yan eh. Dating gate yan, tapos pinadiran. Gumawa kami ng plano pagdating sa peace and order. Pag-ugnayan rin tayo sa kapulisan. Tanggalin natin yung bakal. Kailangan ng disiplina ng bawat isa. Nice. Pagmamahal, purong pagmamahal, purong pagmamahal. What is up guys? Puro magmahal. Puro Lungsod Quezon, Mayora Joy Belmonte, Vice Mayor Gian Soto, Barangay Bagbag mga puro. October 5, 2022. Sama natin Dipos SID, headed by Sir Roger Quaresma. Team leader natin Sir Gaufo, and then we have together with Dipos Assert. And ang head natin dyan si Colonel Greg at team leader si Sir Dex. Kaya mga puro, patuloy nga natin ito binapakbak tong pader. Inihintay lang natin yung jackhammer papunta nat. At una lang natin i-dismantle yung bakal. So habang ginagamitan na Allman Pro para putol-putulin siya, binakbak-bak na rin yung mga pinagkapitan, yung pinakapundasyon ng bakal para mas madali natin sa dismantle. So mga puro, tabay lang. Yes. Dito po tayo sa Urbano Street. Ang concern ng San Bartolome High School, parang dito tayo, ano siya, tawag dito, yung gitna, boundary ng Barangay Bagbag at Barangay San Bartolome. And yes, ito po ay tulad nga sa unang panayam natin kay Barangay Captain Rex, ito ay malaki yung magiging ginawang idudulot nito para sa mga estudyante. Magiging exit access siya tuwing labasan ng paaralan. Alright, let's go.
yung kabila. Actually may gate pala talaga siya. So as per CAP nga is yung gate, i-open lang siya every labasan ng mga estudyante. Hindi ko makita yung kabilang side pero ito makita niyo. Alright, yan mga puro, papalo na tayo sa kabilang side. Hanggang magkaroon na tayo ng ano dito, lagusan para maka-access tayo sa kabila. Mas madali nating sabay-sabay natin bakbahin sa kabila. Shout out kay Papa Pai. Alright mga puro, so far, ayan. Konting-konti na lang, kaya-kaya na tumagos ng dumaan ng mga tao. Actually kaso na yan, kaya lang mahirap. So bakbakin pa natin. Baka extension wala. DRRM. Ay, malakas mag-bolt cutter. Boss Junjun. Oh.
Langas. Langas si bossing. Langas. Sabi niya mga purong kapal na, no? Kapal eh. Langas. Parang di na kailangan ng jackhammer ito. Kaya mo yan, bata pa eh. Malakas pa. Bata pa, malakas pa. Malakas yan eh. Nice. Alright, yan mga puro makaka-access na tayo. Kabilaan na to, babakbakin na. Pumasok! Pasok! Sino yung truck? Parang ano? Nabati ko nga pala si Danilo Lamig sa Jefferson Reyes. Birthday nila sa Chicos. Happy birthday mga bossing. Ayun, nandito sila. Andito ba? Oo, yung isa. Ayun na. Mamaya batiin natin. Ayun, mga bumaw. Thank you mga bossing. Saludo. Alright mga puro, dun naman tayo sa kabila. Dun tayo. Jungle. Alright mga puro, ito na yung pinaka-eskwelahan. Ayan. So ayan, kung makikita nyo po, parang nilulumot na, no? Dahil siguro hindi na masyadong nagagamit ang daan. So, hindi na nadadaanan, nagagamit pero hindi na nadadaanan dahil nga wala, dead end na. Siguro pwede parking na lang, pero from now on, dahil nga bubuksan na natin ito, mga estudyante pagka uwian na, may access na sila dito, pwede na sila damaan dito sa area na to. At kaya pala solid mga puro at mahirap tibagin kanina dahil ano pala palitada, tapos may design pa. Matibay pa nga yung picture dyan eh. Ayaw labas eh. Ano daw muna? Otso lang to, otso. Baba na. Kaya, baba muna. Baba. Try mo baba. Ulo, tama ka dyan. Alright mga puro, makikita nyo nga, ito yung gate. So yan, pwede na siya isara pag hindi gagamitin, pero pagka exit buo yan.
Grabe. Lakas si bossing. Solid yung mga palo. Yan na, muuga na. Muuga na buong pader. Lag mo lang. Grabe. Solid yung mga palo eh. Parang di na kailangan jackhammer to, mga buro. Parang ito pag binakbak lang natin to, okay na. Tapos tanggalin natin yung mga bakal. Actually kung safe naman, isi-set up natin ng safe. Kahit ito lang pala yung tanggalin. Gitna lang, pwede na. Galit na galit si bossing. Okay guys, so ito kasama natin si Barangay Captain Rex Ambita. At kuha lang tayo pa tayo. Good morning po sir. Saludo bossing, Captain Rex. Yes. Boss, malaman lang po namin bossing, ano ba yung main objective? Bakit natin tatanggalin itong pader na ito? Actually, itong pader na yan, dati bukas na yan. Kasi daanan niya ng mga estudyante from San Bartolome High School na dito dumadaan. Kaya lang, by the request from previous principal, no, is kinulose nila dahil may mga hindi mga magaganda nangyayari sa mga estudyante. Pero ngayon po, nag-request naman po ngayon yung bagong principal ngayon ng San Bartolome High School. Sabi niya baka pwede yun kasi nag-overcrowded yung area doon sa may Carino Highway. No? Para mabawasan yung tao doon, kailangan buksan to at pabor din sa mga estudyante ng barangay ko. Alright. Mga mag-aaral na nanggagaling sa barangay Bagbag, malaking pabor din para sa kanila na yung pagbubukas ng gate na to. Yes. Kasi nga, bis na iikot pa sila sa Carino Highway, dito na sila iikot, no? Patungo pa uwi Mas mabilis yung access. sa bahay. Yes. Kumbaga, ano lang to, for ano lang, uwian. Pag oras ng uwian na ng mga estudyante, dito na yung daan. So parang dating paikot, no, Kap, no? Oo, doon ang entrance sila, dito ang exit Ang labasan. ng mga estudyante. Alright. Pauwi. Kap, narinig natin na nabanggit nyo na medyo may mga nangyayaring hindi maganda before, kaya nilagay natin to. So ano po kaya yung gagawin ng local government ng barangay with regards dun sa para hindi na mangyari ulit? Actually, nakipag-ugnayan kami sa ating local government, no? Sa pangunguna ng ating mahal na Mayor Jay Belmonte. Muna tayo sa kanila through the request ng principal ng San Bartolome High School na for the reopening nung gate. Ngayon, nag-usap kami ng DPOS sa pangunguna naman ni General San Diego, no, ng DPOS at sa yung pinaka head nila, pinaka operation head si Mr. Domingo.
na kailangan gumawa kami ng plano for the reopening nito sa pagdating sa peace and order situation ng ating barangay. So far, Kaya maglalagay tayo dito. Yan. Nakipag-ugnayan rin tayo sa kapulisan sa panguna naman ni Colonel Nuida, no? Na kailangan gawin natin pag nag-start na yung reopening ng gate, maglalagay tayo ng police, nice. no? Lang DPSO at saka ng DPS, pati traffic enforcer natin i-deploy natin dito, no? Nice. For the traffic situation ng area, kasi paglabasan na yan, Yeah. marami ng mga estudyante dadaan, kailangan maging secure din yung mga estudyante, Nice. either din sa mga sakyan, at yung kailangan yung waiting area din nila habang naghihintay yung mga magulang, maglalagay din tayo ng waiting area ng Nice. mga Come magulang, on. no, para hindi sila dito pakalat-kalat Yeah. sa kalsada. Then yung mga sasakyan, kumbaga i-regulate natin lahat, gagawa ng plano para saan yung pwedeng ilagay yung mga service na nagsusundo ng estudyante. May mga area sila dito na paglalagyan natin para organize yung reopening niya. At pinaka-importante yung security ng mga estudyante. Wow. Yung Nice. kaligtasan ng mga estudyante natin, mga mag-aaral ng barangay ko. Wow. Kailangan ko alagaan yun. Ngayon pa lang, Kap, saludo po kami sa inyo. Maraming salamat po sa ginagawa niyo po trabaho. Last na, Kap, message na lang. So after ma-reopen natin tong lugar, any message na lang sa constituent po ninyo, pati sa mga estudyante na makikinabang talaga ng gagawin po natin na ito. Doon sa mga magulang at saka sa mga mag-aaral, no? Ito po yung reopening po ng gate na to ay malaking bagay para sa inyo, sapagkat imbis na mamamasahin pa kayo pauwi, ngayon po pwedeng walking distance lang. Nice. Patungo sa inyong mga tahanan, no? At doon naman po sa mga magulang, no? Maging disiplinado lang po tayo pagdating ng pagsundo ng ating mga anak. Alam ko naman na ang isa rin sa gusto nyo is kaligtasan ng inyong mga anak. Kaya magtulong-tulong tayo para sa kaligtasan ng ating mga estudyante sa Barangay Bagbag na nag-aaral sa San Bartolome High School. Nice. At ngayon po, dito naman sa mga nakapaligid dito sa Urbano, no, pinihiling ko ang inyong kooperasyon, no, para manatiling matahimik, maayos, mapayapa ang ating lugar. Pag nagkaroon nag-start na po ang klase, yung face-to-face classes natin, no, ay ang kailangan natin dito, kailangan nating magtulungan at kailangan ng disiplina ng bawat isa. Nice. Para po sa isang maayos at magandang barangay natin. Nice. Minamahal natin barangay. Alright, thank you so much pa, Kap Rex. Saludo po kami sa inyo. God bless po. Mabuhay po kayo. Alright, yan ang ating barangay captain ng barangay Bagbag na si Kapitan Rex. At ayun na nga, salamat. Oh, shoutout sa lahat ng estudyante ng San Bartolome High School. Nice, bagong building, ang laki, oh, ganda, oh. At bibig shoutout kay principal, kina ma'am, dahil nag-ready sila ng pagkain para sa team. At mamaya may pakain pa daw si Kap. So shoutout po sa inyo, saludo. At least na-appreciate yung ginagawang trabaho ng team natin. Whoop! Let's go! Yun o, sarap po. Oh, shoutouts. Oy, bibig shoutout kay principal kay San Bartolome High School. Oh, yun ang pagkain namin. May pakain yun, sarap po. Oh. Diba? Busog ang team, diba? Sarap, thank you po. So, Kap, mamaya papakain din daw yata si Kap. Anyway, thank you po ulit, San Bartolome High School. Bye-bye. Birthday, Papa Pao. Purong pagmamahal. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Happy birthday po, Papa Pao. Purong pagmamahal. Mabuhay ka hanggat gusto mo.
Puro magmamahal, mga puro gusto nyo ba ng carrot sear katulad na ito? Punta lang kayo dito sa Telesin Philippines, sabi nyo si Ate Erica. Pumili kayo ng kahit na ano, kahit magkano, bibigyan kayo ng sticker. Kung wala naman kayo bibili, pakita nyo lang na naka-like at naka-follow kayo sa FB page ni Telesin Philippines. Ito yung FB page nila. Tapos bibigyan kayo ni Ate Erica ng stickers. Masya lang kayo dito. Nagkakatiwalaan natin. Laging accessories. GoPro, kahit ano pa yung camera mo, kahit cellphone nga, nag-vlog ka, gusto mo mag-vlog, live selling and all. Telesin Philippines ang yung kailangan nyo, huwag na kayong manap ng iba. Meron din po tayong Shopee and Lazada store. Discount dyan, gamitin nyo lang yung voucher Telepaw. Yan. So thank you so much, Boss Harold, Telesin Philippines. Let's go! Maraming salamat sa'yo. Walang papapaw. So thank you so much sa walang sawang support, tiwala. Wala akong masabi kundi thank you so much. Thank you sa Panginoon at ingat kayo palagi. Again, kung wala akong papapaw. So thank you so much. God bless you. Purong pagmamahal. Thank you so much. God bless.